Nagising ako sa malakas na katok ng aking nanay sa aking kwarto. At umiiyak na binabalita sa akin na patay na ang best friend kong si Jason. Natulala ako at hindi makapaniwala sa aking narinig. Hanggang sa napaupo na lamang ako sa isang sulok at humagulgol ng iyak. Si Jason ay parte na ng pamilya namin, mag-best friend kami. Magkababata, magkapitbahay at para na kaming magkapatid. Mula nang mamatay siya ay nag-iba na ang aking buhay. Maraming mga bagay ang nangyayari na hindi ko maipaliwanag. Araw-araw akong may kaba sa dibdib. Ako nga pala si Marvin, ang matalik na kaibigan ni Jason. At hanggang ngayon ay hindi pa rin ako makapaniwala sa nangyari sa kaibigan ko. Kaya kaagad-agad ako pumunta sa kanilang bahay para makiramay. Maraming tao ang pumunta at dumamay dahil likas siyang mabait at matulungin. Lahat nalulungkot, ang lahat ay nagdadalamhati. May nadatnan akong mga pulis na nag-iimbestiga sa kaso niya pero hindi pa nila matukoy kung ano ang nangyari sa aksidente. Dahil walang CCTV sa madilim na daan na iyon sa aming barangay. Nakita nila si Jason na walang buhay sa gitna ng daan at tumilapo naman sa hindi kalayuan ang kanyang motor. Nailibing na ang best friend ko pero hindi pa rin umuusad ang kaso. Malaki ang pagbabago sa buhay ko mula nang mawala siya. Napakalungkot ng mga dumadaang araw. Wala na akong malalapitan sa panahon na may problema ako. Wala na akong kakwentuhan ng kung ano-anong kalokohan. Wala na ang taong lagi kong kasama sa lungkot at saya. Napakabigat sa puso ng nangyari kay Jason. Bukod sa sobrang pagkalungkot ay may kakaiba din nangyayari sa akin mula nang mamatay siya. Lalong-lalo na kapag ako na lamang mag-isa sa aking kwarto. May iyak akong naririnig. May boses na humihingi ng tulong. Hindi ako pinapatulog ng iyak na iyon. Halos mabaliw ako sa takot. Sa aking panaginip ay naririnig kong may tumatawag sa pangalan ko. At humihingi ng tulong na parang pilit na inaabot ang aking mga kamay. At nang minsang tumingin ako sa salamin ay may isang nakakatakot na imahe akong nakita. At kahit sa trabaho ay sinunsundan ako. Hindi ako makapagtrabaho ng maayos dahil naririnig ko pa rin ang tinig na parang umiiyak. Kahit sa loob ng aking kotse ay hindi mawala-wala ang boses na humihingi ng tulong. At tuwing napapadaan ako sa lugar kung saan namatay si Jason ay parang may motor na bumabangga sa harapan ng aking kotse. Sumisigaw na parang gustong makawala. Si Jason kaya ito ang best friend ko? Kahit may takot sa aking dibdib ay naglakas loob akong kausapin siya. Best friend, ikaw ba yan? Ang natatakot kong tanong. Biglang tumunog ang cellphone ko at pagtingin ko ay napunta ako sa text messages. May huling text message pala sa akin si Jason na hindi ko pa nababasa. Bumalik sa aking alaala ang huling araw na nakausap at nakita ko siya. Noong hapon na yon ay nagyaya siyang pumunta sa birthday ng isa pa naming kaibigan. Ang sabi ko sa kanya ay hintayin niya ako at pupunta lamang ako saglit sa Christmas party sa aming opisina. At uuwi ako kaagad. Masaya kaming nag-party na aking mga katrabaho at hindi ko na napansin na gabi na pala at sobrang lasing na ako. Nag-text ako kay Jason na hindi na ako makakapunta sa birthday dahil sa sobrang kalasingan. Nag-reply pala siya sa akin na huwag kang magmamaneho ng lasing at delikado. Ako na lamang ang pupunta sa birthday at pagkatapos ay dadaanan na lamang kita dyan para isabay sa pag-uwi. Iyan pala ang huling text niya sa akin bago siya maaksidente. Hindi ko na nabasa sa sobrang kalasingan ko noong gabing iyon. Sa kagustuhan kong makauwi ng bahay ay pinilit ko pa rin na magmaneho. Nahihilo at inaantok ako habang nagmamaneho. Pero bigla ako nagising nang may sumalpok na motor sa kotse ko. Nawala ang kalasingan ko sa sobrang kaba. Hindi ako huminto para alamin kung nasaktan ba ang rider dahil sa sobrang takot. Pag-uwi ko ng bahay ay nanginginig pa rin ako sa kaba. Kaagad ko tinignan ang sasakyan at halos wala itong nasira. Kaya naisip ko na baka nasagi ko lang ang motor na nabangga ko.
Sinabayan ko ito ng dasal na sana ay hindi siya gaanong nasaktan at humingi ako ng patawad. Pumasok na ako sa kwarto at hindi ko na maalayan na nakatulog na ako sa sobrang lasing. Nang bigla akong magising sa lakas ng katok sa pinto ng aking nanay. At nang ibalita niya sa akin na namatay sa aksidente si Jason ay parang bumagsak ang buong mundo sa akin. Ang lugar kung saan siya natagpuang patay ay iyon din ang lugar kung saan ko iniwan ang taong aking nabangga. Diyos ko, iyan na lamang ang nasabi ko habang humahagulgol ako sa isang sulok ng aking kwarto. Ang best friend ko pala ang sumalpok sa kotse ko. Labis-labis ang aking pagsisisi. Gusto ko nang sumuko sa mga pulis pero takot na takot ako. At nang pumunta ako sa bahay nila ay hindi ko matignan-tignan ang aking best friend sa kanyang kabaong. Para akong matutunaw, nanlalamig, nanginginig at nilalamon ako ng aking konsensya. Lumapit sa akin si Tita Mila, ang nanay ni Jason. Halos pangalawang ina ko na siya. Niyakap niya ako at sabay kaming umiyak ng napakasakit. Ang sabi niya sa akin ay pupuntahan ka niya dapat dahil nag-aalala siya sa iyo at baka magmaneho ka ng lasing at maaksidente ka. Pero hindi na siya nakauwi ng bahay. Natagpuan siyang walang buhay sa kalsada at tumilapon ang kanyang motor. Ang umiiyak na sabi sa akin ni Tita Mila. Parang gusto ko nang lumubog sa lupa sa mga sandaling iyon. Ilang beses kong sinubukang sumuko sa mga pulis pero nababalutan ako ng takot at hiya. Palagi akong nasa kwarto, natatakot at nakokesensya. At nang tumingin ako sa salamin ay halimaw na ang tingin ko sa aking sarili. Hindi ko na kayang tignan ang aking mukha. Naririnig ko ang mga boses sa aking isipan na nagsasabing sumuko ka na at bigyan mo ng katarungan ang iyong matalik na kaibigan. Walang araw na hindi ako ginugulo ng aking konsensya. Hindi ako makatulog. Hindi ako makapagtrabaho ng maayos. Hindi ako makasakay sa aking sasakyan na hindi ko naiisip ang best friend ko. Tuwing magmamaneho ako ay paulit-ulit kong naririnig na may nabundol sa aking sasakyan. At tao palang aking nabangga ay ang best friend kong si Jason. Hindi ko man lang hinintuan at tinulungan. At ang multo sa kwarto ko ay ako. Ako mismo, ang konsensya ko. Noong araw na mabasa ko ang huling text message sa akin ni Jason ay nagdesisyon ako sumuko sa mga pulis. Napaka walang kwenta kong kaibigan. Naduwag ako noong gabing may nabangga ako at lalo akong naduwag nang malaman kong si Jason pala iyon ang matalik kong kaibigan. Susunduin pala niya ako sakay ng kanyang motor para hindi ako magmaneho ng lasing at baka may mangyaring masama sa akin. Pero sa bandang huli ay siya ang naaksidente at namatay. Nawala ang best friend ko dahil sa kapabayaan ko. Kahit sa mga huling araw niya ay kaligtasan ko ang kanyang iniisip. Pero ako, hindi ko man lang siya nailigtas sa kapahamakan. Lagi kong iniisip kung nabuhay kaya siya kung huminto ako. At dinala ko siya agad sa hospital. Nakita niya kaya ako bago ko siya nabangga? At humihingi kaya siya ng tulong sa akin? Tinawag kaya niya ang pangalan ko habang nakahiga siya sa daan? Marvin, ako ito, si Jason. Tulungan mo ako. Iyan kaya ang huli niyang nasabi? Hindi ko na maibabalik ang buhay na kinuha ko kay Jason kahit na habang buhay pa akong makulong ay kulang pang kabayaran sa kasalanan na aking nagawa. Alam kong hindi ako mapapatawad ng pamilya ng best friend ko, na itinuring ko na rin pamilya. Patuloy kong ipinagdarasal ang kapatawaran ni Jason at ng kanyang pamilya sa aking kasalanan. Alam kong hindi na mawawala ang multo sa aking tabi. Multo ng aking nakaraan. Sa masakit na pagkakamali na labis-labis kong pinagsisihan. Kung gusto ninyo ng mga kwentong na mananatili sa inyong puso, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe.